Si Pastor Quiboloy is very qualified to run as a senator, to be a senator of the Republic of the Philippines. More than qualified than sa yung mga sinasabi ng ating saligang batas. Attorney Mark, malinaw yung naging pahayag ng COMELEC pagdating dito nga sa hiling, no, na magiging independent si Pastor sa kanyang kandidatura bilang pagka-senador. So anong mangyayari ngayon, Attorney Mark, doon sa petition na i-final naman ng isang senatorial aspirant mula doon sa WPP against Pastor? I don't know sa COMELEC anong gagawin nila doon. For me, I believe naging moot and academic yung ginagawa nila. And hindi lang naging moot and academic, naging irrelevant na sila. Bakit? Kasi of course, sumakay lang yata sila sa popularity ni Pastor para makilala. Kasi nakita naman natin, 10 sila na mga nag-file under the other group, yung Workers' Party Philippines. 9 doon na-declared na nuisance. Ang naiwan lang si Matula. So, takot yata si Matula, baka masama siya sa kasamahan niya na maging nuisance candidate. So, umingay siya para makilala siya. But despite of that, wala naman tayong masamang tinapay sa kanila. Sabi ko nga, they're all welcome to support Pastor Apollo Quiboloy for senators. So, may ibang mga kasamahan niya na kasamahan po ni Matula na tumatawag sa atin, gusto mag-join na to be part of the volunteer group ni Pastor Apollo Quiboloy. Nag-start kasi ito lahat. Kasi nung October 7, nag-decide si Pastor na tumakbo. Tayo po ang nag-offer ni Pastor na, Pastor, may kuwan tayo, may partido po tayo, ako yung presidente nito, baka gusto mo na gamitin. Kung gusto mo, kasi iatas natin sa COC mo, then I will make you a member ng Workers and Peasants Party. Happily, tinanggap naman niya. In good faith, tinanggap niya. So, final po natin yun. Nanggulo itong grupo ni Matula. So, ang ginawa natin, ang nirevoke ni Pastor is the acceptance kasi tinanggap niya ang Certificate of Nomination. Ang Certificate of Nomination, ang Workers' Peasants Party ang nag-issue. Certificate of Nomination. Ang acceptance, si Pastor ang tumanggap. So ang nirevoke ni Pastor kahapon is the acceptance of the Certificate of Nomination. So ang epekto nun, naging independent si Pastor. Wala namang problema maging independent siya because he can run the campaign with or without a party. Kahit na nga walang partido si Pastor kasi independent siya ngayon, ang dami ng gustong nag-invite po sa kanya ng mga political party na maging guest candidate siya. So it means, with or without Workers and Peasants Party, Pastor Quiboloy can run the campaign. But kahit na independent si Pastor Quiboloy, the legitimate Workers and Peasants Party will still support Pastor Apollo Quiboloy under my leadership as the president ng Workers and Peasants Party. Tayo po ang isa sa magsusuporta kay Pastor Quiboloy sa pagtakbo niya bilang isang senador, as an independent senator. Kailan lang ninyo nakilala itong isang nagngangalang Matula? I heard kasi sinasabi nila sila yung lihitimo. May conflict sa inyo eh. Yung problema kasi nung 2021, nung ako yung nung panahon ng 2022 election, 2021 nag-organize na kami sa Workers and Peasants Party. In fact, may convention kami and tayo po ang pinakauna na nag-announce na nagsuporta kami kay then presidential candidate Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte. Hindi pa sila nag-declare na tumakbo. Ang Workers and Peasants Party nag-declare na sila ang susuportahan. Yun yan. Walang Matula doon. In fact, si Matula hindi sumama sa Workers and Peasants Party. Doon siya kay BP Leni. So tumakbo siyang senador na kasama doon si Risa Hontiveros. So makita natin ang connection, baka may sabuatan itong dalawa. Kasi kasama siya nung tumakbo siyang senador with Risa Hontiveros noong 2022 and yung presidente nila si VP Leni. So that's why inabandona niya ang WPP nung tumakbo siyang senador under VP Leni, kasi ang WPP is kasama yon sa nagsuporta sa Team Unity ni BBM and Sara noong 2022. So, pero kahit na history lang naman lahat yon, so ang sabi ko nga sa kanila, lahat sila, yung grupo ni Matula, they're all welcome to join the volunteer team
of Pastor Apollo Kibuloy. That's why ang dami nang tumatawag sa atin. Yung yung 9 senators nila na declared a nuisance, tumatawag na sa atin, gusto nang sumama dito sa team natin. Dami nang nagtumatawag na gusto. Of course, I don't know pero hindi pa naman official, tumatawag na muna sa akin na nag-express na intention na mag-join sa party. May mga iba ding mga kasamahan nila. In fact, hindi lang ako tinawagan. Mismo itong kasamahan natin katabi nito, tinawagan din. So it means, may mga grupo sila na gusto nang mag-support ni Pastor Kibuloy. That's why, wala akong masamang tinapay ni Matula at saka yung mga kasamahan nila. They're all welcome to support Pastor Apollo Kibuloy. Malinaw, attorney, na ikaw yung nauna. Yes, tama. Pioneering na kasama ka dito. Tama naman, but hindi natin pwede na sabihin kasi this is politics and ang advocacy ni Pastor Kibuloy is pro-God, pro-Philippines, and pro-Filipino. Dapat mahalin natin ang kalaban natin kahit na anong pinagsasabi nila sa media. Hindi tayo pwedeng magsalita laban sa kanila because at the end of the day, they're all Filipinos. And one of the advocacy of Pastor Kibuloy is pro-peasants, pro-labor. So, they're all welcome. Ang ginawa na natin kahapon is sinadmit natin yung letter. Ito yung letter ng COMELEC ni Pastor Kibuloy na may signed signature mismo ni Pastor Kibuloy na ang ginawa natin, sinadmit natin mismo sa COMELEC and si Pastor Kibuloy, ni-revoke niya ang acceptance of the nomination and informing COMELEC na tatakbo siyang senador as an independent. Seriously, Pastor Kibuloy is running. Hindi pwede yung mga sinasabi nila na kuha lang daw, nagtakbo-takbo lang. Hindi. Serious po ang pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit masabi natin yan? Ngayon pa lang, well-prepared na ang lahat po ng mga bills na gusto niyang i-file sa Senado kung maging senador po si Pastor. Well-prepared yun. Focus sa pro-God, mga pro-Filipino, pro-poor, about education, about sa mga benefits ng mga police, benefits ng mga AFP, benefits ng mga teachers, about infrastructure, about issues about WPS, the West Philippine Sea. Hinanda namin yan kasi we discussed. In fact, nandito yung mga notes ko na nag-usap kayo ni Pastor. Nandito yung mga notes ko, ano yung mga stand po ni Pastor in current issues like federalism, about divorce, about death penalty. Pinag-usapan natin lahat. And si Pastor Kibuloy is very prepared na maging senador. So, hindi na niya kailangan ng mga training kasi prepared si Pastor Kibuloy na maging senador ng Republika ng Pilipinas. Bago natin i-discuss yung mga plataforma ni Pastor, si Admar yung magtatanong niya na attorney, huli na lang mula sa akin. Ang nalinaw dito, para lang hindi magkagulo yung partido mismo sa loob, si Pastor nag-giveaway siya. Tama yan. So, kahit na hindi naman ibig sabihin na ni-recognize natin si Matula na sila ang legitimate. Wala tayong sinasabing ganon. Kahit na i-claim nila yan, wala tayong sinasabing ganon. Ayaw lang ni Pastor Kibuloy na ma-involve sa any intra-party dispute if there is any. If there is any. Kung meron man, hindi natin sinasabi na meron man. Kung meron man, ayaw ni Pastor Kibuloy na masama dyan sa intra-party dispute. So, but hindi ibig sabihin na ni-recognize natin na si Matula Group is the legitimate one. Okay? Tama, legitimate lahat ng kona ni Pastor. Naka-attach sa kanyang certificate of candidacy. Legitimate lahat yon. Permado po yan ng authorized signatory na naka-registered sa COMELEC. But, ayaw lang ni Pastor na masama yung mga intra-party dispute. Kasi ang gusto ni Pastor, focus po tayo sa campaign. Focus si Pastor Kibuloy sa kaniyang mga advocacy. Focus si Pastor Kibuloy sa kaniyang mga platform of government na kailangan ipaliwanag sa lahat ng mga Pilipino. So, sayang yung oras kung makisaw-saw pa siya kung may kaguluhan man sa Workers and Peasants Party. Kasi it's a waste of time. So baka sumikat lang yung mga nanggulo dyan. Kasi ang purpose ni Pastor is tumulong sa taong bayan. So doon mag-focus si Pastor. Ang pagtulong sa taong bayan, paano niya gawin ang duties and function ng isang senador na maka-benefits ang mga Pilipino, ang mga ordinaryong Pilipino. Yun ang focus ni Pastor Kibuloy.
Attorney, may buntag. Abay mo tayo, Mar. Oo. Kumbaga, nabanggit din sa report kanina ni partner Margot na ang tanging ire-resolba ng COMELEC ay yung gusot doon sa WPP, no, with Sani Matula and sa inyo po, dahil nakapag-decide na sila sa kabila ng merong mga petisyon na hindi pwede makatakbo si pastor, nakapag-decide na sila at nabanggit nga yun ni Commissioner or Chairman George Garcia na maaring makatakbo si pastor dahil hindi na napag-uusapan dito kung may partido o wala, kahit independent ka at nakikita naman nila ang kakayanan talaga ng butihing pastor na makapagsagawa ng malawakan na pangangampanya. So wala nang silbi talaga kahit na yung isinampa, inihain na petisyon ni Matula. Per COMELEC chairman, hindi niya ginawang factor yung membership ng partido. It's more on the background ng isang kandidato, yung intent ng isang kandidato kung maging senador siya, kung serious ba siya na tatakbong senador sa Pilipinas. Yun talaga ang kinonsider. So it's not the membership of a party. In fact, with or without a party, Pastor Quiboloy can run the campaign. With or without a party, kahit na hindi siya maging guest candidate, Pastor Quiboloy can run the campaign. How much more na maraming mga political parties na inibita si Pastor Quiboloy na maging guest candidate. So pag ganun nangyari, so mas malaki pa ang mga we cannot mention the political parties kasi it's still on process, but itong mga political parties mas malaki, mas maraming members kesa WPP. Yun yan. So, with all due respect sa mga members natin sa WPP, Pastor Quiboloy can run the campaign with or without Workers and Peasants Party. But the members of the Workers and Peasants Party under my group or even the group of Matula still welcome na tutulong sa senatorial campaign ni Pastor Apollo Quiboloy. Ang kamangha-mangha pa dito, Attorney Mark, dahil yung ibang mga kumandidato na bago pa man ang mismong paghahain ng COC ay nagkakapag-ikot na, nakakapag-promote na ng kanilang sarili. Makikita na natin yung kanilang mukha sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Si Pastor, late na talaga nakapag-decide, no? Pero kapansin-pansin at kahanga-hanga, ang dami na niyang mga panukalang batas na ihahain sa sandaling manalo siya bilang senador. Hindi pa ito senador, ha. Kumbaga, nandun pa sa senatorial aspirant pa lang, pero detalyado yung mga panukalang batas sa attorney. Meron ka bang ma-i-share sa ating mga kababayan kung ano? Ang daming batas na gusto ni Pastor Quiboloy. Ang na-mention niya sa akin, 47 ready na. So, sa lahat ng kandidato ng mga senators, si Pastor Quiboloy pala ang pinaka-prepared. Kahit na yung mga incumbent o yung babalik, mas prepared pa rin si Pastor Quiboloy na maging senador ng Republika ng Pilipinas. Marami. Number one, benefits ng mga Air Force, mga military, and yung mga PNP. Yung ginawa ni former President Duterte, gusto niyang ituloy yun na maging doble, o basta taasan ang mga benefits ng mga military, mga police, yung mga teachers, kailangan quality ang kanilang background o kanilang educational attainment para at least maging mataas din ang standard ng educational system natin. When say education, hindi pala yun building na ang pinag-usapan dyan, dapat maraming classroom. Kung hindi, kailangan din pala mag-invest din tayo sa mga teachers natin. Mag-invest tayo sa kanilang trainings, sa kanilang educational attainment, para at least when they share the educational expertise sa ating mga kabataan, maging mataas na ang standard of our education. Nag-usap din kami about federalism, kung ano ba, favor ba siya sa federalism or hindi. Of course, partly favor siya doon, but of course, dahan-dahan lang daw. Kasi may ibang mga probinsya na hindi pa handa, so pwede mag-start muna tayo sa pilot province or pilot region. Then pag okay na, pwede natin ilawakan ang federalism. Ang nag-usap din kami about issue niya about sa death penalty. Kung he is in favor ba siya or not in favor. Sabi niya,
Depende sa crime na nangyari. Of course, corruption, mga plunder, mga ganun na mga kaso, kailangan talaga, o yung mga murder na mga kaso, he is in favor of death penalty. Ang nag-usap din kami about sa issue about same-sex marriage. Sabi niya sa akin, kung magmahalan ang dalawang babae o dalawang lalaki, he's not talking based on his spiritual. He's talking as a citizen. Kung magmahalan daw ang babae, lalaki, will it affect our economy sa Pilipinas? Yung tanong niya sa akin, Mark, maka-epekto ba sa Pilipinas kung ang dalawang babae magmahalan? Maka-epekto ba sa ekonomiya ng Pilipinas kung ang dalawang lalaki magmahalan? Sabi ko, hindi. O di, they can. It means mataas ang respeto ni Pastor sa mga LGBTQ. But of course, sinasabi ko ito, not in the spiritual or the biblical sense, but as a Filipino and as a citizen of the Philippines. Of course, pinasabi din niya about divorce. Sabi niya, sa divorce, depende din. Of course, ang divorce, kailangan respetuhin natin ang kasal, respetuhin natin ang pagmamahalan, and because marriage is one of the basic institution ng asang Pilipinas. But paano naman, sabi ko ni Pastor, paano naman, Pastor, yung irreconcilable na hindi na talaga magkasundo? Kung hindi na talaga magkasundo, may annulment naman. So annulment lang, kailangan lang, hindi lang for the rich. Kailangan lang, pwede rin ma-afford ng mga mahirap or mga ordinaryong Pilipino. Paano? Kailangan supportaran po natin ang PAO, ang Public Attorney's Office, na at least they can accept maraming mga benefits ang mga PAO lawyers para at least they will also give focus hindi lang sa criminal cases, but they will also give focus sa mga annulment cases sa ating mga peasants or mga less privileged na mga Pilipino. Yun ang mga basic na sinasabi niya. Of course, marami yun. 47 lahat yun. Hindi ko may version iba eh. Kasi sa dami, but very prepared si Pastor Kibuloy na maging senador ng Republika ng Pilipinas. Dito pa lang, attorney, makikita mo na kung gaano kagaling ang butihing pastor. Kaya nga ang resulta niya is kung ano ang nangyari, at makikita mo sa KOJC. Yun talaga yung pinaka-exhibit A ng kanyang mga nagawa, at ito yung patunay na talagang pinaghahandaan niya lahat ng bagay. Hindi pwedeng bara-bara lang, hindi pwede yung suntok sa buwan lang na iisipin paano manalo bago doon magagawa ng panukalang batas. Hindi napilitan si Pastor Apollo Kibuloy na tumakbong senador. Yes, na-decide siya last hour na, October 7 ng hapon or ng gabi. But bago siya nag-decide, handa na siya ano ang dapat niyang gawin bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas. Ang senador na madaling lapitan, willing makinig sa mga hinaing ng mga ordinaryong Pilipino. So, expect tayo na isang senador na kung ano yung gusto natin, na mga benefits, anong gusto natin sa ating government, siya ang maging boses natin sa House of Senate. Sabi ko nga, ang pagiging senador, parang si Pastor Kibuloy is more than qualified to be senator. Ang pagtakbo ni Pastor Kibuloy as a senator is actually a sacrifice for him. Kasi pwede naman siya sa KOJC. Nasagot naman niya yung mga kaso niya. Ma-dismiss naman lahat yun. Sa KOJC siya, focus siya sa spiritual niyang duties as a pastor. But bakit pa siya kailangan mag-senador? Kailangan niya mag-senador kasi kailangan ng Pilipinas ang isang Apollo Kibuloy na maging senador ng Republika ng Pilipinas. Therefore, ang pagtakbo ni Pastor Kibuloy bilang senador sa Pilipinas is actually a sacrifice sa lahat po ng mga Pilipino. Partner Jade? At maganda yan, attorney, dahil meron nang example si Pastor. Oh, yes. Yung KOJC, yun ang gagamitin niyang blueprint ngayon, yung ginawa niya sa KOJC sa buong Pilipinas. At matagal na ito, simula pa, attorney, kung maalala mo, si Pastor, talagang sinasabi niya, sinishare niya na sana gusto ko talaga na ganito mangyayari sa Pilipinas, napakagandang kalikasan. Kaya Visionary. Yes, Very marami. visionary si Pastor. So, yun ang masabi natin. So, kanina pa, nung isang araw, kahapon, nakausap ko si Pastor, sabi ko, nung isang araw pala, sabi ko, Pastor, if you become a senator, ano yung mga committee
na gusto mong hawakan. Oh. Sabi niya, gusto niya siya maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi gusto niya zero corruption, so bantayan niya lahat ng mga corrupt dyan sa ating government. So gusto niya maging chairman or maging at least member man lang ng Blue Ribbon Committee. Gusto din niya sa finance para at least makita niya ang cash flow ng financial management ng ating government para maiwasan ang corruption. Of course, the agriculture, sa mga, at least para sa food security, also sa mga IPs, sa mga indigenous people. So yun ang sinasabi niya. But of course, gusto niya na dami siya mga focus na mga panukala. But yung priority talaga niya is of course the religious freedom, i-guarantee yung rights ng every Filipino na maprotektahan ang kanilang religious rights. And kailangan talaga zero corruption sa ating panggobyerno. Attorney. At itong napakalaking magandang halimbawa kasi for almost 40 years na yung KOJC. Pero ganito na kaunlad, no? Yung para siyang isang bansa sa loob ng bansa o ng bansang Pilipinas. Sabi ko nga, ang KOJC still 40 years. 40 years pa lang. Ba't nakita natin? 40 years pa lang ang KOJC. Diyan na ang nakikita natin, 40 years. If you compare that to other religion, ilang generation bago nila ma-establish ang kanilang reliyon. But with KOJC, 1 generation pa lang, 40 years pa lang, nakita natin the kind of leadership and management si Pastor Quiboloy. Kung kaya niya gawin yan sa KOJC, kaya din niyang gawin yan sa buong Pilipinas bilang isang senador. Oo, at syempre, malaking hamon yan, attorney, para sa isang senador, na magiging senador na si Pastor Apollo C. Quiboloy, considering na nakasanayan na ng Pilipinas ang ganitong mga kultura. Pero yan, haharapin yan. Nakahanda si Pastor na harapin ng lahat ng yan. Kaya nga, siya pumasok sa politika para matulungan ang bansang Pilipinas. Tama yan, of course, dami tayong mga challenges kasi dami nagka-question bakit si Pastor Quiboloy tumakbong senador, dami pang nag-question pati mga sa partido na may nakikialam pa. Nakita natin na may mga ayaw dyan kasi baka ayaw nilang walampasan sila ni Pastor. With respect, ayaw nila na mabago yung sistema ng ating gobyerno pag nandyan si Pastor. Kasi kung ano yung ginawa ni Pastor sa KOJC, yun din ang gagawin niya sa buong Pilipinas, lalo na yung zero corruption. Walang bahid na korupsyon si Pastor Quiboloy. Yung iba dyan, may mga bahid pa ng korupsyon. Yung iba dyan, dami mga na-convict pa dyan. But si Pastor Quiboloy, wala namang conviction dyan. In fact, hindi pa nag-umpisa ang kaso niya eh. But makita natin na yung developments ng KOJC, yung mga members ng KOJC, iba ang mindsetting. Loving people, kahit mga kalaban, mahalin ng members ng KOJC, very full ng knowledge ng teachings of the Bible ang mga members ng KOJC. So, yun ang gusto ni Pastor Quiboloy, na i-expand ang mindsetting, i-expand ang management style niya, hindi lang sa KOJC, kasi the KOJC is already established. Kailangan, gusto ni Pastor Quiboloy, na tulungan ang buong Pilipinas bilang isang senador. How to help the Filipino people through being a senator. So, pwede niyang matulungan. Dami. Yung talent ni Pastor Quiboloy, kung lahat ng senador, kagaya ni Pastor Quiboloy, we will become a world-class, we will become a first world country ang Pilipinas. Kung lahat ng senador, kung ang presidente natin, same mindset of Pastor Quiboloy, yung lahat ng senador, same mindsetting of Pastor Quiboloy, at saka yung pagmamahal ni Pastor Quiboloy, Philippines will become a first world country. So, testingin mo natin isang Pastor Quiboloy, tingnan natin anong ang development, anong mangyayari sa Pilipinas, but sana tulungan natin si Pastor Quiboloy. Anyway, yung pagtulong natin sa kanya, hindi siya actually ang tinulungan natin. Ang tinulungan natin, ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang future ng Pilipinas, yun ang tinulungan natin. Ang buong Pilipinas ang tinulungan natin kung we will support Pastor Apollo Quiboloy. Siguro, attorney, huli na lang mula sa akin,
yung kasi bilang isang sa dami ng mga plataforma ni Pastor, pero ikaw bilang isang Pilipino, abogado at isang mamamayan ng Pilipinas, ano yung anong problema sa bansa ba yung para sa iyo, yung gusto mong unahin Gutom. na tugunan ni Pastor Apollo C. Gutom. Ibig sabihin, yung daming mga peasants, daming naghirap sa Pilipinas. So yun, paano natin tugunan yan? So may program na si Pastor about yung mga informal settlers. Daming mga informal settlers sa Pilipinas. So ang gagawin ni Pastor, gusto ni Pastor, na yung mga informal settlers, mga urban poors, bigyan ng trabaho. Dapat hindi sila pabigat ng ating government. Kung hindi, sila pa ang tutulong sa ating gobyerno para aangat ang ekonomiya. So, sa example, isang area, daming mga informal settlers. Gusto ni Pastor na mag-invite ng mga investors na magpasok dyan, maglagay ng factory dyan para at least bibigyan ng trabaho yung mga informal settlers. So, hindi na sila maging pabigat ng ating government kasi may mga trabaho na sila. Pag may trabaho na sila, they have now they can afford to buy at to dalhin ang kanilang mga anak sa eskwelahan for quality education. Kung magkasakit man sila, may quality health services. So yun talaga ang gusto ni Pastor Quiboloy. Kailangan mabawasan, eradicate ang poverty sa buong Pilipinas. Ayan. At patunay ito, Attorney Mark, na kahit hindi abogado at kahit bago sa mundo ng politika, sa mundo ng kumbaga nasa gobyerno, ay maaring tumakbo ang isang kagaya ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Hindi pwedeng sabihin na tanging ang may karanasan lang sa paggawa ng batas, naging abogado, at yung kamag-anak ay nasa mundo ng politika, sila lang yung may karapatan na magsilbi sa bayan. Si Pastor Quiboloy is very qualified to run as a senator, to be a senator of the Republic of the Philippines. More than qualified than sa yung mga sinasabi ng ating saligang batas. Ano sinasabi natin sa saligang batas? Able to read and write. Pastor Quiboloy is very well-versed sa Bible. And kung magsalita si Pastor Quiboloy, sobrang galing yan sa larangan ng pagbabasa, pagsasalita. So ang requirement ng batas, able to read and write. Yun yan. Of course, the age qualification, qualified si Pastor. Yung residency qualification, citizenship qualification, very qualified si Pastor. So, kung yung iba dyan na kailangan na anak ni Pedro, anak na tatay niya, abogado, ano pa yung mga pinagsasabi, dating congressman, si Pastor Quiboloy, walang ganun. But, ang makikita natin, yung kanyang experience, hindi niya pinagmayabang. Kung hindi, nakikita na. Hindi pinangako. Kung hindi, Exhibit A, nandyan na. Exhibit B, nandyan na. Yung ibang mga politiko, kailangan pa nilang mangako sa taong bayan. Si Pastor Quiboloy, hindi na kailangan mangako sa taong bayan kasi nandyan na yan. May resibo na. The biggest dome in the world, kingdom. Yung KOJC, makita natin. Yung doon sa Tamayong, yung kind of leadership niya, yung educational institution ng Jose Marie College, ang dami niyang mga scholars, ang dami niyang tinulungan ng mga IPs, ang dami niyang tinulungan ng mga mahirap, mga urban poor. Yun, nakita natin yan, private citizen pa lang si Pastor Quiboloy. How much more kung maging senador siya ng buong Pilipinas?